guys, nandito naman po tayo ngayon. Magbibigay tayo ng pa-update sa nangyari sa episode ng Bagong Umaga guys. At kung bago po kayo sa channel na to, please huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at click the bell para sa susunod nating update. Ito na nga ang nangyari guys, na etong si Diana andun pa rin nga sa health center nito ni na Hilda nga guys. At naraman na nga din ito ni Diana na hindi nga masyadong close etong si Kai doon sa kanyang pamilya nga guys. At sabi naman nga nito ni Diana na dahil inuuna daw nga nito ni na Ian yung pagiging doktor at kinalimutan na daw nga yung pagiging magulang dito kay Kai. At sabi niya na yung mga tao na yun daw nga guys na inuuna yung career at pera kaysa sariling anak ay hindi daw nga deserve na magiging magulang daw nga guys. At sabi naman nga nito ni Diana na alis na daw nga siya at sabihan na lang daw nga siya nito ni Hilda kapag meron daw ngang problema doon sa kontrata nila guys. At eto naman ngang si Hilda nga guys ay eto na naiwan nga siya doon nga guys na nakatulala lang nga ito guys. At parang nagtaka nga siya sa mga sinabi nito ni Diana sa kanya. At ito naman nga si Kai nga guys ay kakarating lang nga niya doon sa kanilang bahay at sinalubong nga siya nung kanyang ina na si Maggie. At sinabi naman nga nito ni Maggie na nasaan na naman daw galing itong si Kai, doon na naman ba daw kina Ellie, na pinagbawalan naman daw nga itong si Kai na magpunta doon kina Ellie. At sabi naman nga nito ni Kai na sa mga nakaraang araw daw nga guys ay masyado na nga daw nape-pressured itong si Kai dahil nararamdaman daw nga niya guys na nawawala na nga daw yung kanyang mga mahal sa buhay katulad ni na Ellie at pati na din daw nga itong si Hilda. Sabi niya na hindi lang daw nga basta tumunga nga lang daw nga doon guys na walang gagawin dahil hindi nga daw nga siya magpapatalo dito kay Tisay nga guys na isa lang daw ngang fake reporter at squatters daw nga guys. At naintindihan naman nga ito ni Maggie guys at sinabi niya dito kay Kai na dapat daw ay sabihin nga nito ni Kai dito sa kanyang ina kung ano ang mga ginagawa nito ni Kai para malaman daw nga niya guys kung paano niya susuportahan itong si Kai at kung paano din daw nga niya pagtatakpan itong si Kai doon na sa ama nito nga guys. Ayun. At ito naman ngang si Tisay nga guys ay andun. Pine-prepare na nga niya yung kanyang naging investigasyon nga guys. At natanong nga nito ni Monica kung hindi pa ba daw nakauwi itong si Dodong. At sinabi naman nga nito ni Tisay na baka kasama pa daw nga ni Dodong yung mga kaibigan niya. At sabi nga nito ni Tisay doon sa kanyang inaga guys na akala na daw ng kanyang hitay na meron na daw nga siyang boyfriend guys. At natawa naman nga itong si Monica at sinabi niya na takot na takot daw nga itong tatay nito ni Tisay guys. At sabi naman nga ni Tisay na didistract na daw nga itong kanyang tatay. At eto guys, nakita na nga nito ni Monica ang ginagawa nito ni Tisay. At anong nga nito ni Monica nga guys kung ipagpatuloy ba daw nga nito ni Tisay yung kanyang investigasyon daw nga guys dun sa mga Veradona. At nasabi nga nito ni Monica na basta kapag may problema daw nga itong si Tisay ay sasabihin daw nga dapat sa kanila nga guys para divide daw nga sila guys. At natanong nga nito ni Monica kung yun na ba daw yung pinagpuyatan nito ni Tisay. At sabi nga ni Tisay na oo daw at na-research na din daw nga niya yung boss nila na si Diana. At nasabi nga din ni Tisay dito kay Monica na naikwento daw din ng kanyang boss na namatayan daw nga ito ng anak dahil doon sa mga Veradona guys. At natanong nga nito ni Tisay sa kanyang ina na naiisip pa rin ba daw nga ng kanyang mga magulang yung pagkawala ng kanyang kakambal nga guys. At sabi naman nga nito ni Monica na mahirap daw nga kalimutan kahit sandali daw lang nga nilang nakapiling ito guys. At sabi naman nga ni Tisay na sana daw ay malaki na daw nga siya nung oras na yun nga guys para mayakap daw nga niya yung kanyang mga magulang. Sabi naman nga ni Monica na kahit maliit pa daw nga itong si Tisay nga dati guys ay balot na balot daw nga sila nito ng kanyang mga magulang daw nga guys. At nakita na nga rin nito ni Monica yung mukha nito ni Diana guys doon sa laptop nito ni Tisay guys. At natanong niya kung yun ba daw nga yung boss nito ni Tisay. At
sabi nga nito ni Tisay nga guys na yung araw daw na pinanganak siya guys ay yun yung araw na pagkamatay ng anak nito ni Diana, at andun daw nga siya sa hospital guys. At sabi nga nito ni Monica, kaya pala familiar yung pagmumukha nito ni Diana guys. At may kinuha nga itong si Monica na isang album nga guys, at pinakita nga niya doon kay Tisay na yun daw nga yung kuha nito ng kanyang itay nga guys, na hawak-hawak nga ni Diana itong si Tisay doon guys. At nagtataka nga itong si Tisay guys na kung yung araw na yun daw nga yung pagkamatay ng anak neto ni Diana nga guys, ay bakit andun daw naka-duty itong si Diana nga guys. At sabi naman nga ng ina neto ni Tisay na dapat daw ay naka-maternity leave daw nga itong si Diana. At sabi naman nga nito ni Monica na sigurado ba daw nga itong si Tisay sa petsa na sinabi nito ni Diana guys. At ito naman nga si Diana guys ay kausap niya nga yung attorney niya nga guys, at sabi ng attorney na wala daw nga silang hawak na file charges doon para kina Dr. Ian, dahil malinis daw nga magtrabaho yung mga tauhan nito ni Dr. Ian guys. At sabi naman nga nito ni Diana na meron daw nga siyang tauhan daw nga guys na nag-iimbestiga daw nga doon dati, at parang meron daw nga silang policy na pinipili yung income ng mga pasyente daw nga guys. At tinitingnan pa nga daw nila yung kaso na yun guys, at makipag-coordinate na lang daw nga itong si Tisay doon sa attorney. At sabi naman nga ng attorney na mabuti daw, at kung wala daw nga major na violations yung hospital ay hindi daw nga nila basta-basta na maipasara daw nga yun guys. Ito naman nga si Otep nga guys ay eto, nilapitan na nga niya itong si Diana, at nagtatanong nga siya kung sigurado na ba daw nga itong si Diana na makipag-meeting doon sa mga Veradona. At sabi niya nga guys na sasamahan daw nga niya itong si Diana, baka kasi mapano daw nga itong si Diana doon. At sabi naman nga ni Diana na okay lang naman daw nga siya at wag nang mag-alala itong si Otep. At samahan na lang daw nga nito ni Otep itong si Tisay sa pag-iimbestiga. At sabi pa ni Diana may isasama naman daw nga siya guys. At ito naman ngang si Tisay nga guys ay andon, hawak-hawak niya itong damit nito na Ellie nga guys. At itong si Tisay ay naalala nga niya yung panahon nga guys na itong si Ellie ay parang nagpapahiwatag na nga sa kanya ng nararamdaman nga guys. At naalala din niya yung mga panahon na kasama nga nila itong si Ellie nga guys. At doon nga ay nilapitan na nga din siya neto ni Angge nga guys. At itong si Angge ay eto guys, handang-handa na nga din ito guys, kasi first time nga nito ni Angge sa kanyang trabaho, at excited na nga din itong si Angge guys. At ito nga ay nakita nga nito ni Angge yung damit nito ni Ellie, at sabi nga nito ni Angge na yun ba daw nga yung damit nito ni Ellie. At sabi naman nga nito ni Tisay na yun daw yung damit na sinukahan nito ni Angge guys. At nagpasalamat nga itong si Angge dahil hindi daw nga nakakahiya yun guys. At sabi naman nga nito ni Tisay na i-delete na lang daw nga ni Angge yung pangyayaring yun. At sabi naman nga nito ni Angge na anong i-delete, saan naman daw nga galing ni Tisay yun guys. At yun nga guys, yun nga yung sinasabi nito ni Ellie nga guys dito kay Tisay sa tuwing ayaw nga na ni Ellie pag-usapan yung mga nangyari nga guys, na i-delete na nga. At eto nga guys, nagpasalamat etong si Angge dito kay Tisay dahil etong si Tisay ay tinulungan nga siya guys. At para lang daw nasa college daw nga sila guys, na magkasama daw nga sila lagi. Pinaalala nga nito ni Tisay kay Angge na di daw nga naligo itong si Angge nung araw ng exam nila guys. At sabi naman nga ni Angge na pumasa naman daw nga siya nung panahon na yun kahit wala siyang ligo guys. At nagpasalamat itong si Angge dahil andun itong si Tisay na alarm clock daw nga niya lagi guys. At kinuha naman nga ni Angge itong damit nito ni Ellie, at isauli na daw nga nila doon kay Ellie nga guys. Idadaan nga nila ito sa bahay ni na Ellie. At ito naman ngang si Ellie nga guys ay paggising niya ay andun na nga, nakahanda na nga itong pagkainan nila nga guys. Andun na nga yung ina niya. At itong si Ellie ay nagtataka nga ito nga guys dahil masaya na naman nga itong kanyang ina. At sabi nga niya na akala daw nga niya ay galit pa daw nga itong ina nga niya guys dahil nag-away daw nga sila kagabi. At lagi na lang daw nga malungkot itong ina nga niya sa mga nakaraang araw. At
masaya nga siya na naging masaya na daw nga yung kanyang ina nga guys. At sabi naman nga ng kanyang ina na nalulungkot pa rin daw nga siya dahil namimiss daw nga niya yung buhay nila dati at namimiss daw nga din niya yung mga dati nilang kaibigan kagaya daw nga nito ni Kai. At sabi naman nga nito ni Ellie na mababait naman daw nga yung mga kapitbahay nila nga guys. Bakit hindi daw bigyan ng chance nito ng kanyang ina yung kanilang mga kapitbahay daw guys. At doon nga guys, ayan doon na nga itong si Tisay at Angge sa labas nga guys. At tinawag na ni Angge itong si Ellie nga guys. At tumabas naman nga itong si Ellie. At sinabi naman nga ni Ellie dito kina Angge na ang aga naman daw nga ng good morning nila nga guys. At sabi naman nga nito ni Tisay na dinaan lang daw nga nila yung damit nito ni Ellie. At natanong nga ng ina nito ni Ellie nga guys kung sino yung dumating. At nakita nga niya itong si Tisay nga guys at binati nga ni Tisay itong ina nito ni Ellie ngunit hindi sila pinansin ito nga guys. At humingi nga ng pasensya itong si Ellie doon kina Tisay dahil nag-a-adjust pa daw nga yung ina nito ni Ellie nga guys at hindi rin daw kilala nito kanyang ina itong si Tisay. At sabi naman nga nito ni Angge na hindi magpakilala daw nga sila doon sa ina nito ni Ellie. At natuwa naman itong si Ellie nga guys at excited nga siya at sabi niya na mamayang gabi daw nga pwede daw nga silang pumunta doon sa bahay ni na Ellie. Ngunit itong si Tisay nga guys ay sinabi niya dito kay Angge na nakakahiya daw nga guys at ayaw nga sana niya dahil nahihiya nga siya doon kina Ellie. At sabi naman nga ni Ellie na okay lang daw para makilala din daw nga nila itong ina nito ni Ellie nga guys. At kung ayaw naman daw nga nito ni Tisay ay okay lang daw. At sinabi naman nga ni Tisay na okay lang daw nga na pupunta nga sila mamayang gabi doon sa bahay ni na Ellie. At yun nga guys ay pumasok itong si Ellie sa kanilang bahay nga guys at kinuha niya yung damit nito ni Tisay nga guys at binigay niya nga dito kay Tisay at sinabi niya na nilabhan na nga daw nga niya to guys at patas na daw nga sila neto ni Tisay. At umalis naman nga agad itong si Tisay at Angge nga guys. At tuwang-tuwa naman nga itong si Ellie na nakita niya nga itong si Tisay. At ito naman nga si Mateo nga guys ay ito andun naglalasing nga ito nga guys at may tinawagan nga siya guys at parang ina nito ni Ellie at hindi nga niya ito na-contact nga guys. Ayun. At ito nga din ang nangyari nga guys na at ito naman nga si Tisay at Angge ay andun na nga guys sa Bagong Siglo Foundation at pinaalalahanan nga niya itong si Angge na dapat daw pag-aralan ni Angge yung foundation kasi para may sasagot daw nga itong si Angge kung sakaling tatanungin daw nga siya guys. At sabi niya na parang stricto daw nga yung program manager daw nga doon guys. At kung may kailangan daw nga itong si Angge ay tatanungin lang daw nga niya itong si Tisay. At doon nga guys ay lumapit sa kanila nga itong si Miss May yung program manager doon guys. At sinabi niya na sa kanya daw lalapit itong si Angge kung sakaling may kailangan ito dahil siya naman daw nga yung immediate superior nito. At itong si Tisay ay baguhan naman daw nga ito guys. At tiningnan nga niya ng mula paa hanggang ulo nga itong sina Tisay at Angge. At sinabi nga niya dito kay Angge na magkikita daw nga sila at 10 para sa orientation nito ni Angge. At sinabi naman nga ni Angge na matagal pa daw nga yung 10 nga guys. Akala ni Angge na 10 AM ngunit 10 minutes pala yun guys. At sabi naman nga nito ni Tisay na may notebook pa daw at ballpen itong si Angge ngunit wala itong dala nga guys. At hanapan na nga din ni Tisay itong si Angge nga guys ng notebook at ballpen nga guys. Ayun. At ito naman nga si Maggie nga guys andun sa opisina nito ni Ian at sinabi niya dito kay Ian nga guys na baka kailangan na daw nga nilang i-redesign yung office nito ni Ian nga guys. At pwede din daw nga silang maglagay doon ng family portrait nila. At sabi naman nga ni Ian na hindi na daw kailangan yun. At nagtanong itong si Maggie na bakit ayaw ba daw nga nito ni Ian na makita nga niya itong si Kai at itong si Maggie doon nga guys. At natanong din niya kung ano ang plano nito ni Ian doon sa magiging meeting nila ni Diana nga guys. Para daw kapag handa din daw nga siya guys, may plano ba daw nga itong si Ian na suhulan itong si Diana bigyan ng pera. At sabi naman nga ni Ian na hindi daw nga nangangailangan ng pera itong si Diana. May iba daw nga siyang pinaplano daw nga guys. At ito naman nga si Tisay nga guys ay kinausap na itong si Diana at nag-update na siya guys tungkol sa kanyang investigasyon. Ngunit ito guys sinabi niya na wala naman daw nga irregular doon sa form na kanyang nakita daw nga guys. At wala din daw makikipag-coordinate doon na taga-hospital. At
tinanong din niya itong si Hilda na may kilala nga ito doon sa ospital, ngunit wala na daw nga itong pwedeng may recommend itong si Hilda. At tatanong nga nito ni Tisay kung meron ba daw nga itong si Diana ang kilala doon sa ospital. At sabi naman nga ni Diana na pinutol na daw nga niya yung ugnayan niya doon sa mga taga-hospital nga guys, simula nung namatay yung kanyang anak. At natanong nga nito ni Tisay na April 4 ba daw nga yun namatay ang anak nito ni Diana. At natanong nga nito ni Diana kung bakit. At eto guys, binigay nga nito ni Tisay yung picture nga nito ni Tisay at Diana nga guys. At sinabi nga nito ni Tisay na, 'di ba yung panahon na yun daw nga guys ay namatay daw nga yung anak nito ni Diana nga guys. At bakit naka-duty pa daw nga ito guys? Dahil 1 week pa daw ngang nakapanganak itong si Diana at di ba daw nakalib pa daw nga itong si Diana nung panahon na yun. At doon nga guys ay nashock nga itong si Diana sa tanong neto ni Tisay. Ayun nga guys, at pakabangan natin kung ano ang magiging sagot neto ni Diana dito kay Tisay nga guys. Yun na nga ang mga nangyari sa episode ng Bagong Umaga guys. At kung gusto nyo po na malaman kung ano po yung teaser sa sunod na episode ay may nagawa na po akong update. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sa hindi pa po nakasubscribe, please huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe at click the bell para sa susunod nating update. Thank you!